kakabit natin. So tara, let's go. So kabit natin yung front niya. Yan, baby pa kayo guna-una. Start. Yun. Pagpalang araw, another client naman tayo na Suzuki K68 engine. So ang gagawin natin ngayon is mag-general go tayo ng engine rebuild o assemble ng DA63, DA64, DA17. So almost same lang sila yan ng mga ng mga mechanism ng parts, especially sa laman loob nito. Nagkaka-diferensya na lang yan sa mismong kanya tinatawag na turbo. Okay, so samahan nyo ko guys sa simpleng tutorial. So let's start, let's do it. Pasok. So, sa mga nagtatanong sa akin saan pwede makabili ng parts, so meron pong link dyan sa baba sa may bandang corner, kung makikita nyo naman yan. So click na lang po yan, nandiyan po yung parts na pwedeng available na mabilhan, genuine, replacement o Taiwan brand. Depende na po sa inyo kung saan po pwedeng available yung kung gusto nyo saan pwedeng bumili na na market. Okay, so ang gagawin natin ngayon is kinabit na namin yung kanyang main rod bearing, ayan. Tapos dito rin sa secondary na main cap. So ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin to isa-isa. Okay, so basic pointers pa rin, magkakabit kayo ng main rod bearing. So kailangan yung marking, ayan, na nakatapat-tapat talaga yan. So hindi pwede mabaliktad. Kasi kung mabaliktad yan guys, magkakaroon ng problema. Either sasabit yung major na yung crankshaft, and then yung oil hindi tatama doon mismo sa crankshaft mo, magkakaroon ng problema, sasabit na yan. So kailangan talaga naka-timing yan. Okay, so pangalawa pa, kailangan malinis talaga yung yung engine block mo at lahat ng parts. Okay, so ayan, malinis na yung cylinder head assembly, tapos yung kanyang other parts, tapos kakabit natin yan. So tara, let's go. Okay, so kapag natin yung tatawag na mismong main journal. Okay, so magkakabit ka ng main journal, kailangan talaga kailangan may may galaw, kasi pag hindi yan umiikot, tapos stress washer, so medyo magkakaroon ng problema. Kailangan mayroong oil talaga, hindi siya smooth. So pag pinarank mo yung engine, so sabi ko kailangan malinis yung engine na may lahat ng parts para kailangan talaga setting talaga guys. So before niya i-kabit pa rin kailangan yung lips nakatapat sa umiikot is yung stress washer, kailangan medyo makalimutan niya. So kabilaan po yan yung gas washer na yan. So yung gas washer naman po, meron po yung kanan. So yung kanan nakatapat mismo kung saan siya nakaharap yung main journal. Okay, so dalawa po yan. Yung iba naman ang gas washer is nakakonect na mismo sa may tinatawag na main bearing. So yung main bearing niya, nandito na yung gas washer, naka-built in na siya. Okay, so yun po yung mga birada. Then after that, yung kanyang yung kanyang main cap is na rin, built in na rin, na pinaka may takip at pinaka may division. So maglalagay kayo niyan, wala na siyang tinatawag na gasket, kundi mismo na rin yung tinatawag na gasket all or sealant, pwede mo na rin yun ilagay. So advice ko sa inyo, matagal ko lang ginagawa to, yung sealant ng gasket all na white na nagiging rubberized na dumidikit mismo sa bakal, is yun po yung ginagamit namin dito para iwas leak, tsaka yung clearance is tama lang din sa in between ng main journal at ng kanyang main rod bearing. So yun po yung ginagawa namin. And then pag magkakabit po pala kayo ng magkakabit kayo yung tatawag na main bolt. So yung main bolt kailangan
akma din yung lapat. So kailangan meron kayo tatawag na torque wrench, kasi kung wala kayong torque wrench mahihirapan. Although kaya naman, pag magagaling kayo pwede. Pero sa nagdi-DIY, mga baguhan at nag-aaral mekaniko, so yung torque talaga ang sukatan, torque wrench talaga ang kailangan yung gamitin. Okay, so after nyo mag tighten, so kailangan talaga gagamit kayo ng torque, kasi kung hindi kayo gagamit ng torque wrench, magkakaproblema yung higpit niyan. Either hindi pantay o luluwag yan pagdating ng panahon, especially pag tumatakbo na ng mga ilang kilometrahe ang makina. So basic pointers pa rin, kailangan umiikot yung crankshaft ng freewheel once na nahigpit na kayo. Okay? Kasi pag hindi yan umiikot, ibig sabihin may problema. So huwag nyo nang ituloy. Hanapin nyo yung disalignment ng either main rod bearing o yung tinatawag na yung main cap nya. So yun po yung mga technique po. Either trash washer. So yan po yung mga magiging sanhin ng cost ng pagsabit. So ang ating mga birador, Brad Wawi Payat, shoutout. At kasama din natin yung may-ari ng unit. Ayan si Sir. Tumulong siya kung gusto niya makita yung natin, tira natin. Sir, so siya po yung may-ari ng unit, guys. So sige, balik tayo, guys. So higpit na tayo nito. Ang ating birador si Brad Ping Ramos. Brad, tahimik lang. Sige. So higpit kayo ito, basic pointers pa rin. Kailangan naka-torque wrench na kayo. So una yung gagawin yan is yung pinaka main center, and then after that kabila, tapos kabila yan. So una mong higpit yan, nasa mga nagtatanong sa akin, nasa mga una mong torque yan is mga 10, then after that 30 ka 30 tawag yan 30 nm ang higpit nito. Tapos yan 50, 60 hanggang mag 80 to 90 ka. So ito na sa mga 80 lang yan. Ako kasi ang ginagawa namin dito is ninanamnam namin yung bolt, kung ano yung pinaka last last torque. So yun po yung ginagawa namin dito. Ito nag-torque kami ito namang almost mga 80 to 90. So pwede ka mag-start ng 70 to 90. So makikita nyo after torque, ibig sabihin mahigpit na yun. So kailangan mo pa rin siyang paikutin, kasi pag hindi mo siya pinaikot, ang mangyayari yan, may sabit. So every torque, every higpit, nakahigpit ka na sa lahat, so ikutin mo ulit yung tinatawag na crankshaft para makita mo kung may sabit ba o wala. Kasi kung sumabit yan, nagkabit ka na naman kung anong mga parts na kinabit mo, babalik ka naman sa uno. So which is medyo malaking trabaho sa tulad sa mga mekaniko. So yun po yung mga basic pointers dito, guys. So ang gawin natin, guys, mag-background music lang tayo para dire-diretso lang. Okay? Sige, salamat. Okay, so after, guys, tingnan nyo, guys, umiikot pa rin yung main journal sa higpit na 80 to 90 na torque. So yun ang pinaka basic pointers tutorials kung magbubuo kayo ng makina. Kahit anong klaseng engine, kailangan gumagalaw talaga yan. Okay, so sa piston naman tayo. Okay, so sa piston naman, ang kailangan mo naman gawin dito, kailangan setting talaga yan. Kailangan brand new yung tatawag na piston ring. So yung piston ring po, kailangan yan is Japan brand. So sabihin ko sa inyo uli,
kung gagamit kayo ng mga tatawag na mga internal parts, so kailangan Japan genuine na lang or Japan talaga na brand na matibay, kasi para matagal matagal yung makina. Okay, so yun yung mga guys, mga tips. So basic pointers pa rin, kailangan alam nyo yung brand na bibili nyo, especially yung piston ring, tsaka yung clearances nito guys. Naggawa na ako ng vlog niyan kung anong clearance niyan. Ang clearance ng ring is nasa mga 6 to 8 lang yan, pinaka maximum. Tsaka itong araw nakatapat yan sa piston 1. Okay, kasi pag hindi nakatapat yan, ibig sabihin na hindi na tama yung alignment ng piston mo. So kailangan kung maaari, sa mga nagdi-DIY, kung maaari, picturean nyo na lang yung yung alignment niyan para hindi kayo magkamali. So bago na rin yung guys, yung conrod bearing. So ganoon pa rin yung parts niya, kailangan medyo genuine, semi-genuine or Japan na brand yung bibili nyo ng mga parts para sureball talaga na So magtatanong sa akin, may mga parts dyan na available, especially dyan sa link or sa corner kung saan nailagay ng ng ating sponsored yung parts na pwedeng available na mabilhan dyan sa online. Okay, so sige. Okay, may nagtatanong sa akin yung sa connecting rod naman yung bolt nito. Ang torque nito nasa mga lang po yan, nasa mga mag-start ka ng 20 to 40 lang po yan or either 30. So nandiyan naman naglalaro yung bolt nito sa piston o connecting rod cap bolt. So yun po yung mga dito, kasi kung masobrahan naman ng torque baka maputol, kasi almost nasa 10 lang yung kanyang yung ulo ng kanyang bolt, so kaya medyo maliit. So ang torque niya sa mga 20 to 30 pwede pa. So depende po kasi yan sa nagto-torque kung hanggang saan yung kayang ibigay, pero kung standard niyan is mga 30. So yun po yung mga basic pointers ito. So naman kayo nito, mag-torque naman kayo, kailangan umiikot lang din yung nang nakakamay yung mismong crankshaft journal, kasi kung hindi siya umiikot na nakakamay, ibig sabihin may sabit po yan, either piston ring o yung conrod bearing o yung pagkahigpit ng cap ng connecting rod. So makikita nyo nakakamay, ibig sabihin okay siya. Saan? Tagpo ka sa baba? Alay po. Tingin ko. Ayos ang motor. Pagkitan.
Okay, so after that guys, yung journal cap naman yung pinakatakip ng ano, main journal is yung ikakabit natin. After that, yung higpit ng mga sa secondary cap nya o yung pinaka main cap bolt na secondary, yun naman ang ihigpitan natin dito after natin maikabit yung kanyang pinakatakip. So ang higpit nito ganun pa rin, medyo mataas-taas ang konti na sa mga range ng 30 to 50. So depende sa bolt kung anong size ng bolt nito. So ang bolt nito is nasa mga G's, 12, so nasa mga ano na to, mga 35 to 40. So yan po yung ikinakabit natin ngayon. Okay? Sige. Dako naman tayo sa cylinder head gasket guys. So yun nga, pag maglalagay kayo ng cylinder head gasket, much better talaga is yung carbon type, kasi itong binili ng may-ari is steel type. So maganda man itong steel type, pero problema lang pag nag-overheat ka kasi, so hindi agad siya nakakalaro kasi nga bakal siya, hindi siya agad maka-play yung mismo yung pinaka torque nya sa loob mismo ng between ng engine block tsaka ng cylinder head. So nangyayari automatic mag-bubbles agad yan. Hindi tulad nung carbon type, na pag once na nilagay mo yung carbon type is mangyayari doon, maglalaro pa rin yung kanyang yung torque doon. So mag-overheat ka man, so hindi agad mag-bubbles yung kanyang cooling system. So ibig sabihin may tendency pa na makarecover pa yung makina. Okay? So sige, kabit na tayo guys ng cylinder. So basic pointers pa rin kung maglalagay kayo ng gasket cement, so make it sure na medyo makapal na konti pag once na steel plate yung ginamit nyo na cylinder gasket. Kasi kung carbon, kahit manipis pwede na. Ano kasi yun mas madikit yung gasket cement once na tinatawag niyan is yung carbon type yung nagamit nyo na pinaka seal dito sa sa cylinder gasket. So okay, so ikakabit na natin yung cylinder gasket, cylinder guys. So naka-built-in na rin yung diyan, yung kanyang camshaft, pero tatanggalin pa rin natin yung konti para ma-finalize natin yung setup ng kanyang head bolt. Okay? So sige, kabit na natin guys. Kung sabi? Basic pointers pa rin kung magkakabit ka ng cylinder head, kailangan make it sure na yung mismong dowel na 2 piraso na naka-oscillate dyan sa either sa cylinder head or sa engine block, kailangan nakashoot talaga yun guys bago kayo maglalagay ng head bolt. Okay? Kasi pag hindi yun ma-shoot, akala mo okay na, pero yun pala may siwang. So ang gagawin nyo, kailangan talaga naka-fix talaga yun. Okay, so ayan guys, nakita nyo tinanggal natin yung kanyang tatawag na dual overhead camshaft, kasi nga maglalagay na tayo ng tinatawag niyan yung kanyang pinaka head bolt. So hindi natin yung tinanggal guys kasi para hindi mahulog yung mga tappet, yung mga piso, kasi pag nahulog yun madi-disalign na naman yung valve clearance, so magkakaproblema yung makina. So malaki na ng mga issue, so magtatanggal ka na ng makina, sakit sa ulo. Okay, so ang pinaka main torque plan nito is pag head bolt na sa mga yan, either mag-start ka muna ng kamay mo muna hanggang ma-sitting, pagkatapos saka ka na mag-torque kung matigas na talaga siya. So ang gagawin mo na dyan, ang unang torque yan is 20 or 30, pwede mo i-direct ng 30. So pinaka maximum niyan depende sa head bolt. Kung ang 12 nasa mga kung 12 ang ulo ng head bolt is nasa mga maglalaro yan ng mga 60 to 80. Okay? So pag naman pag 14, maglalaro yan ng 70 to 90. So depende na po yan sa actual na tawag niyan na tension ng head bolt. Yun po yung magbibigay diyan ng laro. So ako kasi kami kasi dito ginagawa namin, pinapakiramdaman namin yung laro ng bolt, yung play
So yun po yung tinitingnan dito kasi minsan hindi accurate yung tension ng bolt, lalo na pag surplus. So iba-iba yung tension ng bolt. May iba na pwede mong higpitan ng 90, may iba hanggang ano lang siya, hanggang 80. Yung iba naman 70. Bakit? Kasi pag iniikot mo ng yung tension ng bolt, kasi nga surplus ito, iba-iba yung bolt na nagamit dito once na tawag yan na open na dun sa shop nila. So pag napunta na sa amin, nangyayari niyan, iba-iba na yung hindi na siya accurate. So mismo ikaw na lang mag-a-adjust para sure ball talaga na hindi ka magkamali. Tsaka yun pa rin, basic pointers pa rin para sa mga baguhan. Mag-torque kayo ng head bolt. Kailangan una kayo center, tapos circle type paikot, or center tapos right tapos left, and then right na naman, tapos kaliwa kanan, vice versa. May kita nyo sa video guys, yung ganyan, center tapos kaliwa kanan, para pantay yung mismo yung lapat ng kanyang cylinder head, gasket, at yung kanyang in between ng engine block tsaka ng cylinder head. So yun po yung mga technique kung tawag niyan, kung maghigpit kayo ng cylinder head bolt. Okay? So yung torque niyan kailangan kung maaari accurate talaga sa sa torque range. So kailangan mayroon kayong torque range para hindi kayo masabi na nagula-ula. Kasi kung maghula-hula kayo at hindi kayo marunong, lalo na sa mga baguhan, so mahirapan kayo, baka magkamali kayo, either maputol yung bolt, head bolt, or maluwag yung head bolt. So yun lang po yung pagpipilian. May iba naman kasi na naghigpit ka na, especially dito sa amin, mga customer kami na bagong overhaul tapos nag-overheat na naman kasi yung head bolt maluwag. So namali sila ng torque, hindi nila napansin na yung pagka-torque nila maluwag pala yung isa. So yun ang magiging cause ng singaw. So okay sa unang arangkada okay siya, pero the more na tumatagal, the more na lumuluwag yung bolt. So kailangan talaga tama yung higpit ng bolt. So yun po yung mga basic pointers guys sa mga baguhan na bago pa lang mag-mechanic at nagdi-DIY. So yun po, huwag niyo pong kalimutan yan. Okay? So sige, background na guys ng music para diretso na tayo. Nagpailis ka na brad bago rin. Sorry, bubak na yan. Bubak. Oslo tayo. Repair na gano'n. Ito po yung tangalog na. Uy. Ano yun? Amo, tunakuan siya kagi. Okay guys, so dako tayo sa timing setup ng marking. So makikita nyo yung chain guys, merong yung block. So ayan, nakatapat yan dyan. So kabilaan yan, exhaust and tsaka intake manifold tsaka exhaust manifold. So naka-set up na dapat yan. So makikita nyo dito sa may marking sa ilalim, magtapat yung gatla. Yan o. So yan ang marking sa likod. Makikita nyo yan. So pagdating naman sa ilalim ng camshaft, may makikita kang bilog dyan. Nakatapat naman yung marking yung gatla. Ayan o. Tapat mismo sa bilog din. So bilog din, tapat din yan. Okay. So pagdating naman sa tawag niyan sa ilalim, same lang din yan. Ayan, may gatla din. Tapos yung key-lock niya, ayan sa sentro. So nakasentro din yan. Tapos nakatisado na yan guys. Kailangan mahigpit yung pagkakatira nyo dito. Kasi pag hindi, maingay yan, kakalampag yan. So yun po yung mga basic pointers. So pagtapos nyo nang malagay yung timing, saka nyo na titirahin na yung pinaka push rod, yung pinaka toser nya guys. Ayan o. So may ipapakita ko sa inyo kung paano bubunutin yung pinaka push rod dyan, dahil brand new po kayong binabili namin. So
Shopee, online lang binili ng may-ari. Okay? So after yung makabit na yung pinaka guide niya, so bago niya nabubunutin yung pinaka lock niya sa ilalim guys. Sa mga hydraulic na tensioner cruiser, so nakalock po yan, magbibigay ng brand new. So tulad na ganito guys, pag nakabit mo na yan, saka mo nabubunutin, mag-click lang yung kusa. So automatic hihigpit na ng kusa yan dahil yun dun sa hydraulic cruiser na oil type. Okay? So ayan, makita nyo, higpit na. So panalo na. Okay na siya. So yun po yung mga tira guys. Okay? So sige, ang gagawin natin dito is magkakabit-kabit na kami ng buong system hanggang mabuo na siya guys, dandahan. So ayan na yung marking. So kailangan set up yan, tapos tisado yung timing chain. So ayan yung marking, panalo na yan. May marking ng gatla at yung bilog. At saka yung mismo yung chain na may black. So nakatapat-tapat talaga yan guys. Yung kita may mga marking gatla. At sa likod ganun din. So okay, so panalo na. Sige, so kabit-kabit na tayo guys ng buong system para diretso na tayo. Let's go. Tanggalan na siya. Casual bolt. Balay na dito. Okay na nakabit na natin guys. Yung kanyang oil cooler nakabit na rin. So, ito yung original nabili yung pero okay, at least malaking gastos kaya na-convert na so convert na lang guys. So mas mura ito kayo mayari. Okay, so ito na yung turbo. Nabalik kasi yung impeller nito, yung kanyang shafting. So ang ginawa ng mayari, pina-convert na lang namin yung bagong bili namin na turbo. So okay naman yung conversion namin, pinamachine shop namin guys, okay naman. So ito yung luma niya na which is yung pinaka-original. So ito na yung pero okay naman sa may-ari guys, tawa-tawa lang kami may-ari kasi nga no choice na rin kami. So okay naman, so ikakabit na natin to guys, para diretso tayo. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong system lahat. So check na natin. Start natin makina. Start. Yun. So, okay, so kalmada ang andar guys. Ang atong birador, Brad Ping Ferrer Ramos Pingsky. Ay, sa tao sa nanonood. Mga ma'am. Yan ang mga tira. 1.8 na yan to, 1.8. Yan guys. So, okay, tira natin overtime si Brad Ping. So, okay tira. Smooth kayo. Okay. Kwarta na. Okay guys, so yun lang. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. So sa mga nagtatanong sa akin saan po ako bibili ng parts, meron pong makikita kayo na link dyan or lumalabas na yung automatic yan guys na sponsored. So yun po yung binibili natin ng parts. So legit na po yan, tsaka tawag yan, okay naman po. So magtatanong kayo bakit medyo mausok, kasi yung turbo niya is bago pang lagay. So may mga oil pa na mga fuel or crudo na panglinis na nandun para kay stock, kaya normal lang po yan na mag-usok kasi hindi pa tuyo mismo yung kanyang exhaust manifold. Okay, so hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa lahat ng kayong mga commentators. Antayin nyo lang na magre-reply tayo sa mga comment niyo, mga tanong. So please share my video, subscribe to my channel. Bye bye and God bless. See you.